May bago na naman pakulo si Antonio Trillanes at talaga naman hindi mapakali ang puwet itong tao na ito. Hindi mabubuhay hangga't ano tawag dito, hindi siya matatahimik hangga't buhay si Christopher Bongo at ang mga Duterte. May bago na naman siyang pakulo at di umano'y meron daw mansyon. Itong si dito sa Metro Manila, itong si Senator Bongo. Anong nangyari? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? At isa na naman pong taksa ang ating pag-uusapan dito ho sa ating programa sa YouTube. Patuloy po ang ating pagdagundong. Ako po rin pong inyong yayamanin sa eksaswabing o swabing komentarista dito po sa YouTube. Ako po inyong lingkod, Ronnie Ramos po. May bago na naman pakulo itong si Antonio Trillanes, kaugnay ho ito dito sa bahay nitong si Senator Bongo sa Ayala, Alabang. Nagpalabas na naman po ng kasinungalingan itong si Antonio Trillanes. At dahil dito, siyempre, kailangan din naman pong umaksyon ng mga tao sa paligid ni Senator Bongo at para itama ang lahat ng mga kasinungalingang pinakakalat itong si Bongo. Dahil ang sabi niya ay meron daw hong bahay o mansyon, isang multi-million worth na property sa Ayala, Alabang, ito si Senator Bongo. Dahil dyan, ay nagpalabas po ng opisyal na salaysay ang barangay po ng Ayala, Alabang. At kinumpirma na si Senator Bongo ay wala hong property doon sa kanilang nasasakupan. Hindi daw at pinabubulaanan po nito. At pinabubulaanan po nito ang katotohanan na ang naging pahayag nitong si Antonio Trillanes. Ito ay isang kilala, talaga naman sikat na subdivision sa Muntinlupa, Ayala, Alabang. At ito ay matagal na itong kilala. Basta't nabanggit na Ayala, Alabang ay isa ibig sabihin yan. Ang tinutukoy po dyan ay mga mayayaman. Ayon kay Trillanes, ay meron daw multi-million peso worth of properties doon si Bongo na hindi niya isinama doon sa kanyang assets or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na nagkakahalaga ng 32 milyon. Kaya naman, nagpalabas nga at kinumpirma nitong pamunuan ng barangay na sabi nga nila, we don't have any record that Senator Go has property there. Any construction or acquisition of properties here ay dumadaan sa aming barangay, apart from Ayala, Alabang Village Association. Yan. Ang nagsabi nito ay ang sekretary ng barangay Ayala, Alabang na si Robert Reyes. At ito po ay kanyang tinuran sa harapan po ng mga mamamahayag mula sa pahayagan na Daily Tribune. Yan naman, ito daw, at ito pa nakakatawa. Sabi pa dito, ay habang kinumpirma nga ng AVAA na si Senador Bongo ay walang pag-aari sa Ayala, Alabang at hindi nila nakitang pumunta doon si Bongo sa eksklusibong subdivision na yon, ay tuloy nila na katangahan o crazy itong aligasyon ito ni Trillanes. Gaganon man ay kung ano't ano man, sabi naman ni Senator Bongo, maghahain daw sila ng cyber libel case or charges laban kay Trillanes
pero wala pa hong pinal na pinag-uusapan at ang sabi ho ay dapat Ayala Alabang ay mag-file din ng complaint kay Trillanes dahil ipinakita ang bahay, compromise na ikaw na maaari makompromiso yung buhay at kaligtasan ng may-ari ng bahay na ipinakita. Ayon sa grupo ni Senator Bongo. Hanggang kailan talaga di natin maintindihan kung bakit tuloy-tuloy sa kanyang kasinungalingan itong tao na ito. Talagang we cannot see any logic dahil lahat naman ng sinasabi niya, alam naman niya hindi totoo. Alam naman niya na walang lalabas na kahit na anong record hinggil dito. Pero tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi ko alam kung anong itatawag dito kasi yung naniniwala sa sarili niyang kasinungalingan ay pathological liar. Sinungaling na naniniwala sa sarili niyang kasinungalingan. Ito mukhang higit pa sa ganun eh. Oo, mukhang higit pa sa ganun. At talagang ayaw papigil. Ayaw papigil itong si Antonio Trillanes na di umani nagagalit kapag tinatawag daw siya ng trililing. At plano daw niyang ihabla ang publiko na tumatawag sa kanya ng trililing. Tingnan mo naman kasi, ano ba ang kanyang napatunayan sa lahat ng kanyang mga aligasyones? Meron ba? Wala. Wala. Nag-umpisa ito bago kumandidatong senador, itong si Bongo, di ba ga? At sinasabi na meron itong mga kung ano-anong tattoo sa katawan. Wala naman tattoo yung mama. At nandun daw nakatago yung code tungkol sa mga bank account, etc. etc. Di ko alam mukhang si Trililing ay talagang mukhang itong tao na ito, si Antonio Trillanes, mukhang nabubuhay sa isang uri ng virtual world o nabubuhay talaga sa sarili niyang kasinungalingan. Kasi ang hirap ng kanyang ginagawa sa totoo lang. Kahit na siguro matalino or kahit na siguro yung mga magagaling na tao, di ba ga? Ay hindi rin basta-basta magagawa yung kasinungalingan ginagawa nitong si Trillanes. Pero iba talaga ang nagagawa ng salapi. Iba talaga ang nagagawa ng salapi. Kasi gagawin mo yan ang walang kapalit. Para ano? Para sirain ang pagkatao mo. Di ba? At ipahiya ang buong pamilya mo. Ay ako hindi ko gagawin iyon. Kasi mahal ko ang pamilya ko eh. Kahit na wala akong asawa, halimbawa, buhay pa ang aking ama, kasama ko ngayon sa bahay. Siyempre, ayoko ipahiya ang aking ama. Dahil ang kahihiyan na dadalhin ko, ay hanggat buhay ang aking ama, dadalhin din niya. At ang masakit, ako'y magiging bahagi ng kasaysayan. Na kung ano man ang kahihiyang ginawa ko, ito ho ay masasalin sa susunod na salin lahi kung ako'y magkakaroon ng pamilya, sakali mga ako'y binata pa. Di ba ga? Kung ako'y magkaroon ng masasalin yan eh. At yan ay ayoko mangyari. Hindi ako papayag ng aking mga anak pagdating ng panahon, mabubuklat sa internet, malalaman, ay, ikaw mag-anak ka pala ni Trillanes, yung kalaban ng mga Duterte at saka ni Bongo, na wala namang napatunayan kahit ano. Na puro palpak yung mga final na kaso. Di ba? Hindi ako papayag ng ganun. Kaya, ewan ko lang, again, Mr. Trillanes, I do not know what's in your mind. Pero, napakalaking bagay sana ang maitutulong mo. Kung sa halip na nagpapakalat ka ng kung ano-anong kasinungalingan, tumulong ka na lang na buklatin ang katotohanan, may kaugnayan dito sa bilyon-bilyong pisong ninakaw nina Saldico at saka nitong si Martin Romualdez. Tumulong ka na lang na halongkatin ito. Sapagkat nagdudumilat ang mga katotohanan, nagdudumilat ang mga ebidensya. At wala namang ibang pwedeng mag-aproba nito, hindi ba ga? Kung hindi sa Kongreso ay si Martin Romualdez at sa kabuuan ng General Appropriations Act ay ang Pangulong Marcos. Sila lang, di ba nga? So sila ang merong say diyan.
Bakit hindi mo sila ukil-kilin? Bakit hindi sila ang buklatin mo, ang record? Bakit hindi mo sila papagsalitain? Bakit hindi silang usigin mo sa ngalan ng sambayan ng Pilipinong ninakawan nila ng pera? Kung talagang totoo ka, Trillanes, kung talagang totoo ka, tawagan mo rin itong mga tao na ito. Paharapin mo rin itong mga tao na ito sapagkat minsan hindi mo nabanggit eh. Oh. Pagdating sa mga usapin, puro ka Duterte, puro ka Bongo. Bakit hindi mo banggitin itong at hindi mo usigin itong mga tao na ito o questionin? Bakit ayaw nilang lumabas? Bakit gross negligence lang ang magiging kaso nitong si Martin Romualdez samantalang plunder ang kaso ng mga sumunod sa kanya? Ay, di ba? Oh. Bakit? Bakit lahat ng mga uri ng mga cover up ay pilit nilang ginagawa? Bakit? Hanapin mo rin. Kung talagang ikaw ay para sa taong bayan, yan ang harapin mo. Bigyan mo ng katarungan ang taong bayan. Sapagkat pagbali-baligtarin mo man, Trillanes, itong mga aligasyon mo na ito, yung mga tao mas maniniwala ay kay Bongo. Sapagkat si Bongo nagtatrabaho, hindi kagaya mo nung ikaw ay naging senador. Hindi kagaya mo nung ikaw ay umiipal sa gobyerno. Ala ka namang ginagawa eh. Ala kang na itutulong sa taong bayan. Nada. Wa. Kaya tigilan mo na yan. Magpakatotoo ka. At huwag kang magsinungaling mismong sa iyong sarili. Maraming salamat po mga kaibigan. Muli sumainyo isa na naman pong edisyon ng ating programa. Ang programang walang ibang lain kundi gisingin ang mga nagtutulog-tulugan. Gaano man ito kahirap, ay gagawin pa rin po natin ito. Gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.